matibay. Makakatayo pa rin po siya. Mga kapatid, kapag ang pundasyon natin sa ating buhay ay ang salita ng Diyos na hindi nagbabago, ay totoo at tapat noon, ngayon, at kailanman, hindi po tayo mawawasak ng kahit anong gawa ng kaaway. At ang kagandahan po ng ating Panginoong Jesus na kahit nasira ang iba, nire-restore niyo po tayo. Amen? Amen. Everyone, I invite you all to stand up. You don't have to shout.
crucified to set me free. Now I live to bring there is no one else for me. Jesus, none but Jesus crucified to set me free. Now I live to bring Him praise. All my life, all my delight is in You, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in You, Lord, forevermore. So my delight is in You, Lord. All of my hope, all of my strength, all my delight is in You, Lord, Lord, ito ay Diyos na kailangan sa kasalangan at ito yung malapit sa isang langit ito. Father, I pray po sa bawat sa dito. Father, Lord Almighty, Father po sa aming gawain for today. Father, po sa bawat sa make it prepared for this day. Yan po sa puso ko. Ang sarili, yan po sa part ng bawat ministry na dito. Father, be with us. Good morning. Diretso na po tayo sa ating devotion. And yung ating devotion for today is makikita natin sa 1 Kings chapter 19 verse 1 to 21 if dala niyo po yung mga Bibles. Ngayon dito sa ating devotion for today, if nabasa ninyo na, and kayong assuming na dito, nakikita natin dito si Elijah na dumaan sa samot-saring challenges. Especially nung nangyari dito kay Elijah is first tinalo niya yung mga
prophets ni, wait, kaya lang. Ano ba yun, ha? Good pa ako sa blit. Teka na, parang ulit na. Basta ganito lang, natalo niya yung mga prophets and afterwards is in-expect niya na magbabalik yung Israel sa ating Panginoon Diyos. And kung nangyari yun, umatake naman si Queen Jezebel as in talagang gusto siyang ipapatay. And after nun, talaga pumunta niya sa wilderness para sa kanyang survival. And during those times, nakakatitig ako dun sa buhay ni Elijah dito at siya ay pasok una, no, since things are not going smooth. Anong sinabi niya? Gusto niya daw mamatay or wala na. Parang sabi niya, Lord, patayin mo na lang ako. Nangyari? Hindi. Instead, nag-provide yung Diyos ng pagkain to an angel and the mission continued. And yun, if may kita natin, talagang sa kalagitnaan ng lahat, andun kami ang ating Panginoon Diyos. If meron akong i-highlight dito na verse, may kita natin yun sa 1 Kings 19, chapter, verse 12. Angela, matutunan lang ako dito yun. Basahin ko sa inyo if i-highlight natin yung verse 12 sa part na ito. Sulat dito is after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. A gentle whisper. So nakalita ko dito kay Elijah na during those times na nagpapanik siya. And to share you guys something, ang tagal kong nawala sa church. Naging part ako ng ministry dun sa main. At nangyari sa akin, na-burnout ako na even nung time na yun is college ako. I think nung time na yun is na-burnout ako sa ministry. As in, nag-quit ako, walang paalam. Though nagsabi din naman ako sa mga tao sa paligid nung naalis ako ng church. Pero sobrang subtle niya. As in, sumuko talaga ako sa church. And kailan na ako nakabalik, I think medyo this year lang, as in like, talagang nagbalik ako para maging active sa ministry. And last year na din ako nagbalik sa Bible study. Ang tagal kong nawala, I think if making precise ako, it's 2021. Andun ako sa point na sumuko lang ako. Andun pa rin po ba ang Diyos during those times? Yes, I chose not to listen. Pinili kong hindi makinig. As in, hindi na sunod yung nangyari sa buhay ko, pabagsak yung mga grades ko ng college, hindi ko masabi kila mga matapa yun. Hindi ko sinasabi yung mga challenges na dinadaan ko nung time na yun, as in yung mga issues na ganap ng college ako. As in, marami ako nakaaway noon, nung first year ako hanggang third year. It wasn't smooth. So, sumabay din yung mga ministry. Alam niyo na, sobrang busy ako. Napasuko na lang talaga ako. Sabi ko na, Lord, ayoko na. Tapos di na ako nakinig sa kahit anong boses afterwards. So, going back dito sa ating verse 12, if magdadigress tayo. After the earthquake came, again, ang military, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. Si mama nang gumaling mula dun sa sakit niya, or bago pa siya pala gumaling dun sa sakit niya is, tagal kong nasa bahay, ilang months akong nandoon, contemplating. Bibitawan ko na din dapat yung research namin. Pabagsak na din yung thesis namin, as in yung buong class namin is hindi nagpa-perform ng maayos dun sa thesis. So si mama may sakit, tapos yung pag-aaral ko is going haywire. Hindi naman sa nagpupulak-pulak ako, pero andun ako sa point na hindi talaga ako lumalapit sa Diyos. As in, pinalimutan ko na may Diyos sa buhay ko during those times. And sobrang gulo ng utak ko that time. Tinay ko manong balik na sa Diyos. I prayed and
I was blessed na gumaling si Mama. I was blessed na nailagulid ko yung thesis ko nun. Even though na ang tagal kong lumayo sa Diyos. 2023 nung natapos namin yung research na yun, and afterwards is na-bless ko na naman na gumaling si Mama. Even though na lumayo ako, dito si Elijah, no, nung nahihirapan na siya, gusto niya nang mamatay, nung ginawa ng Diyos, nag-send ng angel. And amidst peace came a gentle whisper, and andun pa rin ang boses ng Diyos. Amidst peace, amidst chaos, andun yung ating Diyos, hindi siya nawala. So, ano nangyari doon? Ako yung nawala literal sa Diyos. And yes, I'm trying to make up for it. Ayun. And nakakagalit ako dito sa ginawa niya. And the mission continued, no? Na-anoint yung buhay mo para sa akin, dito na Elisha as successor, yung ipatapusin niya yung buong passage. Jehu as king of Israel, Elisha as yung naging successor niya. Tapos, Hazael as king. The mission continued, even though things aren't going smooth. Nakikita niyo naman, no? With a gentle whisper, everything's under control sa ating Panginoon Diyos. If may i-highlight ako dito, yun ay yung control ng ating Diyos, pati yung kanyang guidance, pati yung kanyang presence sa ating buhay amidst chaos and amidst peace. At nung nakatikim na ako ng peace, or let's say, medyo okay na, nakinig ba ako sa Diyos, even though na pagaling yung aking nanay, pati nakasa ko yung research? No! Hindi ako bumalik agad. Instead, nagpaka-busy ako, and recently napabalik lang ako sa church, and it's also a gentle whisper din kung bakit ako napabalik ng Panginoon dito sa church event. And I think of it as an absolute blessing. So if may highlight ako dito, everyone, yun ay yung presence ng Diyos. The presence. Amidst chaos, amidst peace. Kapag nasa peace pa tayo, pinapakinggan pa rin ba natin siya? Kapag nagpapanik pa tayo, nakikinig pa tayo sa Kanya. It's been always there, and talagang hindi lang talaga ako nakikinig sa Kanya. And ayun, glory to God na pabalik niya ako dito. And yes, more than happy to say na mentally fine. And I'm happy din na my heart is absolutely complete, very fulfilled as of today. So, yun lang yung aking devotion for today. And thanks. God bless everyone. Yun, good morning po. So, pag-follow up ko lang po. Actually, mahaba po yung verse na yun. At actually, maganda po yung kwento nung Elijah yun sa amin. Before that kasi na dumaan siya sa mga pagsubok, nakaranas siya ng success. If you will read yung previous chapter, bago nung nahihirapan si Elijah, nagkaroon siya ng success na tinalo niya sa isang contest yung mga propeta, yung sinasabi niya si Baal. Yun yung sinasamba nila doon, si Baal. Yung mga panahon kasi yun, ang mga Israelite ay Baal na sumasamba. Dahil nga dun sa yung asawa ng hari na si Ahab, si Jezebel, parang direksyon niya, kay Baal ay sumamba at nangingibabaw si Baal sa puso ng mga Israelite. So tinawag si Elijah para nag-set up siya ng contest. Sino ang mas pakikinggan? Pakikinggan ba kayo ni Baal o pakikinggan ba kayo ni Lord? In short, naging matagumpay po si Elijah. At pinakita through Elijah yung kapangyarihan ng Diyos dahil in-accept ng Panginoon yung offering ni Elijah. Siya mismo ang, di ba, pagka nag-offer sila ng mga burnt offering, sinusunod yun. Ang challenge during that time is, i-offer mo yung offering na patay na hayop, pero hindi ka gagamit ng apoy.
Yung sa kanila na natiling hindi sunod. Pero yung kay Elijah offering, ang Panginoon ang nagbigay ng apoy para masunog yun. Kaya siya naging successful doon. At napahiya lahat ng mga propetang sumasamba kay Baal. So meron siyang success during that time. Pero despite yung success na yun, dun sa ating devotion, hinabol pa rin siya para siya patayin ng asawa ng hari. So akala niya magbabago na yung mga Israelites. Kasi pinakita na nila na mas makapangyarihan ng Panginoon. Pero hindi pa rin, matigas pa rin ang mga puso ng mga Israelita. To the point na gustong ipapatay si Elijah. Okay? Kaya siya nagtago. So, dumadaan siya ngayon doon sa mga pagsubok. So, ano ang matututunan natin doon sa na to, sa mga binasa natin? Una, when we follow God, He is always with us. Yan, tandaan po natin, pagkagawain po ng Panginoon ang ating sinusunod, ang ating ginagawa, laging nasa atin ang Panginoon. Katulad po ni Elijah, ano po ang ginawa niya? Nagtago po siya. Tumulog siya doon sa isang, sa English ay broom grass po yun. At doon siya nagpahinga. Pero may dumating na anghel. Hindi lang isang beses, dalawang beses. Dalawang beses siyang pinakain dahil inihahanda siya sa susunod na pagsubok niya ulit. So nagbibigay ng provision ang Panginoon sa kanya. When we follow God, laging anduan ang Panginoon. Okay? Yun yung una. Pangalawa, nabanggit na rin binanggit na rin ni brother yun. Seek God in silence. Okay? Dapat maghanap tayo tinuro na po sa atin ito nung tayo po ay matatandaan niyo po yung mga teachings dati, especially po sa prayer. Sa prayer po, ang pinahanap po sa atin, magbigay tayo ng time, magbigay tayo ng place kung saan tayo mag-pray, at kailangan yung place na yon is in silence. Meaning silence, nilalayo natin lahat ng disturbance na sa paligid natin. Ano ang sinabi doon sa Bible? Dumating ang lindol, wala si Lord sa lindol. Dumating ang bagyo, wala si Lord sa bagyo. Dumating ang malakas na hangin, wala si Lord sa hangin. Pero nung tumahimik na po, doon po narinig ang bulong ng Diyos. So mag-set po tayo ng time, mag-set po tayo ng oras, lugar, at tahimik na panahon para mapakinggan natin kung ano ang sinasabi niyo. When we say tahimik, nandun ang puso natin, isinasara natin ang ating mga senses sa lahat ng external disturbances, ang ating mga utak, siya lang ating nakikinggan. Focus tayo sa sinasabi ni Lord, katulad po sa mga devotion natin. Hanap tayo ng lugar, pakinggan natin, basahin natin ano sinasabi ng Bible, ilayo natin ang sarili natin sa mga kasulatan. Po pangalawa, una po ulit, when we follow God, He is always with us, lagi tayong kasama. Seek God in silence, yun po ang pangalawa. Ipatatlo po, seek God's greater plan. Kung makikita po natin, babasahin po natin yung buong verse na yun, from verse 1 hanggang 21. Yung dulo po, ang dami po pinagtaan ng, yun nga, sinabi, gusto nang mamatay ni Elijah. Pero hindi nakikita ng Elijah yung huling sinabi ng Panginoon. Naghanda siya na 10,000 Israelita na hindi pa lumuluhod o humahalik kay Baal. Ibig sabihin, faithful kay Lord. Kasi yung panahon na yun, si Elijah, ang feeling niya siya na lang nag-isa. Ang feeling niya, pinatay na lahat ng mga propeta. Ang feeling niya noon, nagtatakbo na lahat ng mga pari at siya na lang natitira. Siya na lang nag-iisa. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, may 10,000 dyan na faithful pa sa akin at naglilingkod pa sa akin at hindi pa sumasamba kay Baal. Okay? Hindi niya nakikita yun. Yun yung dapat natin makita. Tapos, nagplano na rin ang Panginoon kung sino ang nahalili sa Kanya. May kasunod na. Hindi niya pinaplano yun, pero nakalatag na ng Panginoon. So, seek God's greater plan for us. So, una po ulit, when we follow God, He is always with us. Lagi natin kasama ang Panginoon. Pangalawa, seek God in silence.
Bigyan natin ng panahon, ng tahimik na panahon at saka tahimik na lugar para makinig tayo sa Panginoon. At pangatlo, seek God's greater plan for us. Hanapin natin kung ano ang mga plano ng Panginoon para sa atin. Okay po? So sa mga tatayo po ngayong araw na to, mga Elijah po, mga araw na to po. So, narinig po natin kanina sa song lead, si Sister Lian. Tapos sa ating devotion, kanina po, si Brother Vincent. At sa follow-up po, si Brother Arnel. Tapos sa ating call to order, si Sister Aiza. Pwede po tumayo po yung mga tinawag kong mga pangalan. Okay po. Tapos sa ating scripture reading, si Brother Ed, pwede po tayo tumayo. Tapos si song lead po for today is si Sister RJ. Sister RJ, nandiyan po na po sila. Yan. Tapos sa ating opening prayer and word, si Brother Pablo. Yan. Brother Pablo. Tapos sa ating prayer box, si Brother Francis. Okay po tayo. Tapos sa ating short exhortation and connect to giving, si Sister Aiza po ulit. And sa ating tithes and offering, si Sister Cheryl. Ayan po siya. Okay. Tapos sa announcement and welcome and prayer for our VIP Sister Aiza po ulit. Tapos declaration of faith and closing prayer, si Sister Gina and Pastor Henry. Okay. Tapos sa ating intercession for intercessors, si Sister Anna, Sister Alice. And sa kids ministry po natin for today, si Sister Snoopy and Sister Nico. Okay po? So, yan po ang ating mga lingkod ng Panginoon para po matinawag po ng Panginoon para po sa araw na ito, mag-usal po tayo ng munting panalangin po sa kanila. Panginoon, aming Ama na nasa langit, kayo po ang nagpro-provide ng lahat po para sa amin. Kayo po ang magiging daan para maging successful po ang aming activity ngayong araw. Nandito po ang inyong mga lingkod, nakahanda pong maglaan ng oras at lakas para maging successful po ang aming event ngayong araw pong ito. Maguban niyo po sila ng wisdom, ng lakas, at ng talino upang patuloy po silang maglingkod sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya, at lahat po ng kanilang gawain para magbunga po ng karapat-dapat na tagumpay sa inyong harapan. Ngayon pa lang po, naniniwala po kami ang success ng gawain po namin ito at ngayon pa lang po ay pinagpapasalamat na po namin ito. Salamat din po sa lahat ng mga tao hindi namin nabanggit na tumulong po upang maging matagumpay po ang gawain po ito. Kayo po nakakaalam ng kanilang mga contribution. At nandito na rin po yung mga salamat din po sa mga taong dadalo upang ang iyong salita ay marinig po nila at kanilang may isang buhay. Ngayon pa lang po kami po ay nagpapasalamat sa tagumpay ng aming gawain po ito. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Baka na pala.